So, bakit sinasabi ng thumbnail ng video na to na kailangan maging careful kayo kapag nasusolve kayo ng mga ganitong rational equations? Tingnan natin kung bakit. Sige. Solve the following rational equations. 18 over x squared minus 3x equals 2x over x minus 3 minus 6 over x. Pakitandaan, maging careful po kayo kapag nasusolve ng mga ganitong rational equations, especially kapag nag-find kayo ng value ng x. So, paano gagawin natin kapag nag-rational equations tayo? Dahil may denominator siya, hahanapan muna natin siya ng LCD. So, kung tatandaan nyo, yung factoring tsaka yung LCD natin, yung x squared tsaka minus 3x, which is etong tinutukoy ko, pwede siya maging factor. Pwede siya ma-factorize. So, ang factor niya na bale, kapag natatandaan nyo, parehas siya ng may x. So, x multiplied by, divide natin itong dalawan to. So, x squared divided by x is x minus, dahil negative naman siya, tapos positive to. So, 3x divided by x is 3. So, gagawin natin, dahil magkakapares lang sila, dahil ito may x dito, tapos dito may x minus 3, pares lang sila. So, ito na bali yung ano natin. Ito na bali yung LCD natin. Since baka pares lang naman sila. So, next, ano gagawin natin? So, yung LCD natin, i-multiply natin siya sa both sides ng equation. Bali ganito. So, multiply natin. Paano na i-multiply kapag ganito? I-multiply mo muna itong x minus 3 times x. Bali ganito lalabas. X squared minus 3x. So, next, anong gagawin natin? Susunod. So, i-distribute natin itong x squared minus 3x sa magkakaibang side ng equation. So, x squared minus 3x times 18. So, gagawin natin 18 minus x squared, bali 18. So, negative 3x divided by... Next. So, bibigyan ko ng madaling tip. Medyo nabulol ako, ha? O, sige. So, medyo nalito ka? Okay. Sige. Nalito ka, ha? Sige. So, tatandaan nyo, kapag nagmumultiply kayo, tapos ang pinagmumultiplyan nyo is magkaparehas lang sa denominator ng pinagmumultiplyan nyo. Halimbawa, ganito. Nagmumultiply kayo ng x squared. Oh, lumabas pa. X squared minus 3x. Tapos pinagmumultiplyan nyo, 80. Tapos may denominator na x squared minus 3x din. Ito na kagad yung sagot. 80 na kagad yun. Pag yung minumultiplyan nyo, tapos yung denominator magkaparehas, yung numerator na kagad yung sagot. 18 yung sagot. Next. Paano naman to? X squared minus 3x. Multiply mo siya sa 2x. Bale, x squared times 2x, bale, 2x cube. Medyo nabulol na yung ko. Ay, makisama ng ko. Sige. So, ganito gagawin natin. So, bibigyan ko ng easiest tip. Ang gagawin nyo lang, i-divide nyo to dito. Didivide nyo siya dito. X squared minus 3x divided by x minus 3. Bali, x lang yung sagot. Kasi, parang pinactorize lang natin siya galing sa kanina. X lang yon. Multiply natin siya sa 2x. 2x times x. Bali, 2x squared siya. Tama? Okay. Tapos, next. Dahil, inano lang natin, kinopya lang natin to mula sa kabila. So, yung 6, multiply natin siya sa x minus 3. So, balik gagawin natin, 6 times x, 6. 6 minus 3, or balik 6 times negative 3, negative 18 siya. So, ganito lalabas yung sagot. Medyo nagkalinto lang ng konti. Okay, sige. Nalito ka? Sige. Didiscuss ko ulit siya sa susunod na video. Okay, sige. Bale, paano kapag ganito? Paano pag yung negative mo, tapos may parenthesis pa? So, gagawin natin itong plus. Okay, mas madali. Lahat ng nasa loob ng parenthesis, papalitan mo lahat ng sides. Tapos tagalin mo na yung minus sa labas.
So, 6x, positive siya. Magiging negative siya. So, yung negative 18, magiging positive 18 siya. Ganun lang kadali. So, paano pag ganyan? Paano pag ganyan? Ang gagawin natin, find the value of x. Mag-transpose lang tayo, transposal. So, gagawin natin, yan. Ilipat natin yung 18 sa kabila. 18 minus 18, 0 na siya kagad, di ba? So, ganyan mangyayari. So, paano pag ganyan? Kumbaga, pag ganito yung lumabas, ganito yung case, if-factor out mo siya. Pa-factor mo tong 2x squared minus 6x kasi factorable naman yung expression. So, pag pinactor mo siya, paano malapan yung common factor niya? So, 2 tsaka 6. Ano yung common factor niya? Diba 2? So, bale, 2 yung natin. 2 yung common factor natin. So, para sila may x. Ano yung pinakamababang degree? So, itong x. So, itong x na to tinutukoy ko. X. Bo, anong degree niya? 1. So, bale, pag pinactor out mo siya, magiging 2x multiply by x minus 3. Paano na ko yung x minus 3? I-divide mo lang yung 2x dito sa buong expression na to. So, ano yung gagawin natin? Susunod, yung 2x tsaka yung x minus 3, i-equate mo na siya sa 0. Paano i-equate sa 0? Ganito yan. Initial solutions pa lang to ha. Tandaan, initial solutions pa lang, hindi pa to yung final answer. So, 2x equal mo siya sa 0. So, 2x equals 0. Ano yung value ng x para maging yung 2x ay 0? So, 0. Ganyan lang kasimple. Tapos, yung x minus 3. So, paano malaman yung value ng x minus 3 para maging 0? So, x minus 3. Yung negative 3, itataas mo siya sa kabila. So, maging positive 3 na siya. Walang katabi yung x. So, bale, yung value ng x natin ay 3. Pakatandaan po, initial solutions pa lamang po. Bawal mo sasabi maging careful kayo kapag nagsusunod ng mga rational equations. Ito na ang pinaka nakaka-excite na part. Pinaka-exciting part. Ito na. Checking na tayo. Checking. Ito pinaka-importante para malaman natin kung tama ba mga sagot natin. So, ang gagawin natin, yung dalawang sagot natin, isa-substitute natin siya sa x. So, yung 0 na to, yung x natin, papalitan natin ng 0. So, 18 divide by 0 squared minus 0x. Tapos, yung 2x divided by 0 minus 3. Tapos, 6 divided by 0. Yan, di ba? Tapos, simplify mo lang siya. So, yung ano dapat dito, pakitandaan po pakitandaan po. Na ano lang. So, 2, 0 to dapat. 2, 0. Yan. So, gawin natin. 18 divided by 0. Naku po, undefined na yan. 0 divided by 0. Naku po, di natin mahanap sagot dyan. 6 divided by 0. Naku po, undefined na naman. So, oh my gosh, that was undefined. My goodness. So, 0, 0, 0, 0. Ang pinaka nakaka-epal na ano ng math, yung pinaka red flag sa math, kapag yung natin, denominator natin ay 0. Undefined na siya. Ito yung pinaka last part natin. Checking naman para sa 3. Yung solution natin na positive 3. So, gagawin natin, checking tayo. Substitute natin lahat. Lahat ng x, palitan mo ng 3. So, 18. Okay na to. Di mo na siya masisimplify. 3 raised to 2. Magiging 9 na siya. So, negative or minus 3 times 3. 9. So, 9 minus 9. 0 na naman. 2 times 3. 6. Ito. 3 minus 3. 0 na naman. Minus 6 divided by 3. Positive 2 na siya. Or negative 2 na siya pag sinama mo yung So, 18 divided by 0. Nako po, undefined na po yan. Equals 6 divided by 0. Undefined na naman siya. And minus 2. Di mo na siya masisimplify. Oh my gosh. That was not defined again.
ito yung pinaka-red flag na dapat na tinitingnan natin, na dapat na kinikilatis natin kapag nagsusolve tayo ng mga rational equations. Maraming salamat.